Okay lang umiyak ang anak mo. Kung ibigay yan, sinisira mo lang kinabukasan yan. Malungkot ka ba pag nakikita mo yung anak mo malungkot? Or umiiyak? Sagot mo syempre naman. Sino ba namang magulang yung gustong umiiyak ang anak? Last month guys, no, nagpunta kami ng misis ko sa mall. Nakita ng anak ko isa na namang laruan sa toy store. As usual, umiiyak na naman. Hindi ko binili yung gusto niya kasi bukod sa mahal, may ganung laruan na siya sa bahay. So umiyak siya na parang akala mo kinakawawa. Sa utak ko, gusto ko na bilhin talaga guys. Tumingin na naman si misis, sabi niya sa akin, Yan ka na naman. Huwag mo bilhin. pinigilan ko sarili ko kahit nagwawala na yung anak ko. Kahit gustong gusto niya talaga yung laruan na yun. Kahit nung umuwi na kami, nakasakay na kami sa sasakyan, hindi tumitigil yung anak ko umiyak. Nakatulog na lang siya sa sasakyan, kakaiyak. Pero nung nag-usap kami ni misis, dun ko na-realize na hindi pwedeng gusto ng anak ko makuha lahat ng gusto niya. Yung pag-iyak ng anak ko normal yun sa paglaki niya. Kung lagi ko na lang bibigay yung gusto niya o hilig niya, isipin ng bata na kada iyak niya, yun lang yung way para makuha niya yung gusto niya. Siyempre sa anak ko guys, hindi niya pa alam sa murang edad niya na palamuti lang ang laruan. Normal maging malungkot, normal umiyak. Pero wag natin sayangin na matuto yung bata sa mga maliliit na bagay. Bata pa lang dapat matuto ng anak natin na kami pa mga importanteng bagay sa buhay na dapat pagdesisyonan later on. At tayo mismo mga magulang ang magtuturo sa kanya. Kaya ang lesson learned ko dito guys, no? Kayaan mo ilabas ng bata ang emosyon niya. Gagamitin na naman tayo isang simpleng acronym para sa lesson for the day natin. At ito ay tatawagin nating LEARN. L-E-A-R-N. Sana po makatulong sa inyo. Letter L. Let them feel. Hayaan mo siyang maramdaman ng emosyon niya. Huwag mo sabihin, huwag ka na umiyak anak. Hayaan mo siya. Hayaan mo na mag-tantrum yan. Hayaan mo na matuto siyang iproseso ang nararamdaman niya. At di siya magiging emotionally dependent sa mga bagay na hindi naman importante. Letter E. Empathize. Paintindi natin sa mga bata na naintindihan natin yung kalungkutan nila. Makita mo rin na nandun ka, present ka. Di para ibigay yung gusto niya agad-agad, kundi para makinig at magbigay ng suporta sa kanya. Letter A. Acknowledge. Alamin mo, iparamdam mo sa anak mo nararamdaman mo yung nararamdaman niya. Yung tipong sasabihin mo lang sa kanya na, Okay lang na maging malungkot ka, anak. Nararamdaman ko na nasasaktan ka. iparamdam mo lang sa anak mo na nasa tabi ka lang niya. Letter R. Remain firm. Manatiling matatag sa mga boundaries na isinet natin. Kahit umiyak siya guys, huwag kang magpa-apekto sa luha niya. Ang pagiging consistent sa pagpapatupad ng boundaries ang magbabago sa kanya. Hindi lahat ng gusto ng anak mo makukuha niya. Dapat ganun tayo mag-isip. At huling letter natin guys, no? Letter N or nurture. Pakalagaan mo ang pagiging matatag ng anak mo. Turuan mo siyang harapin ang maliliit na problema niya. Napakahalaga na maintindihan ng anak mo na mas marami pa siyang problema kakaharapin later on. At marami pa siyang desisyon na gagawin paglaki niya. Tandaan natin guys, no, hindi porkit umiyak ang anak mo makita ng ibang tao, hindi ka na mabuting magulang. Paraan yan para turuan ng anak mo na maging matatag at handa sa mga problema na kakaharapin niya paglaki niya, lalo na pag wala ka na. Kaya ikaw, anong ginagawa mo kapag umiyak ang anak mo? Share mo naman yung tips mo sa comment section para makatulong ka rin sa iba.